kasimana, antes ang pagbukas ng klase, ginanunsyo sang Department of Trade and Industry ang pagsaka sang presyo sang school supplies. Iniyang gilayo naman nga nabatyagan diri sa Iloilo City. Base sa pagpangusisa sang GMA Regional TV News Team, nagsaka ang presyo sang papel kag mga notebook. Isa kasimana antes ang abre klase sa mga public school, ang presyohan ay ang aton kamustahon sa Spotlight. Kaangot sa sininga balita, makaupod na subong nga aga ang Assistant Regional Director sang Department of Trade and Industry Region 6 nga si Ma'am Rachel Nufable. Good morning, Ma'am Rachel, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, mayong aga sa tanan. Ma'am, base sa monitoring isang DTI, mga ano kadako ang ginsaka sa presyo sang school supply subong mga isa ka semana antes ang pagbukas ng klase sa mga public schools? Oo, so ang aton gabay or guide para sa mamimili o sa buyers, no, sang school supplies, nagwa na sang 25 July, in-publish na ini sa isa ka pahayagan. Nagna-post lang ini sa DTI website. May pila kita ka school supplies, no, nga dinamonitor naton nga may ginatawag nga suggested retail price. Ini siya mong mga notebooks, pad papers, pencils, ball pens, erasers, crayons, sharpeners, kag rulers. So, lain-lain ang ranges sang pagsaka sang presyo halin sang base sa 2022 naton na monitoring, no. May ara nga 15 to average, no, 15 to 53%. Ma'am, ano ang nakita ninyo nga rason sa pagsaka sang presyo? Is it because of the demand o kun may lain pagid nga factor? Actually, ang hambal nga basihan sa pagsaka sa presyo amo ang pag-procurement cost plans ang aton nga mga manufacturers or ang aton nga mga suppliers, no. Pagbalaan man naton nga syempre nagsaka ang bilisang katong kasuban paging materyales, so ultimately nagasaka man ang presyo sa aton nga balaklon. Ma'am, ano ang ginahimo nga tikang sang DTI para malikawan ang pagpang-abuso sang pila ka negosyante sa presyo sang school supplies? So regularly ginamonitor naton ang presyo sang school supplies ini sa mga nagakalain-lain nga balaligyaan sa ilog nga region. Kagin panghatagan man naton sila sang yan, no, sang aton nga suggested retail price. As of monitoring, so far, wala man sang nagtaas o nagsubra, no, nga pagbaligya sa SRP sa ini nga mga school supplies. At in kaso may ara man nga sobra sa suggested retail price, pinapadalaan na natin sila letter of inquiry. But as of this moment, wala kita si may ginpadalaan kay tanan sila within sa suggested retail price. Ma'am, may mga ginikanan kita nga ara pa sa ilang mga balay subo nga posible nagalantaw sang TV. Ano ang imo nga mahatag nga panugyan sa ila nga mga wala pa makabakal sang school supplies? Oo, so kinanglan ako nahambal naton nga the best protected consumer is the vigilant consumer, no? So sa aton mga ginikanan, pag itaon ta or check naton ang mga masunod sa label. Like sa pad paper, i-check ta kung pila ka pages, kay lain-lain ang presyo, kay may mga pad paper nga lain-lain ang number of pages, no? Ano nga klase ang isang papel ang ginagamit, meron nga book paper, bond, or econobond, no? Kung sa crayon, especially sa crayon, kung itaon nila ang non-toxic or evaluated and passed, the allowed toxicity level, no? Mga amo sina nga mga labels. So ang lain man ang sulod sa crayons, no? Kung maisabalaan ko nagadali ang mga manubakal, no? Isang pamukula na nila ginatanaw at mayo man nga tan-aw nila kung ano pila kabilog ang sulod sa crayon sa isa ka box, no? Gibalaan nila kay nagakalain-lain ang presyo dira. And most importantly, tan-aw nila kung ano nga brand name or trademark, no? Sa pencil, amo man may brand name na or trademark at may hardness. May mga number na, hindi pala, balaan na natin na may
may number 1, may number 2, o may number 3, no? Pag kundiin, ini siya ginubra. Amo man ang sa ballpen, may brand ina, kag may tip classification, kung fine, medium, and kag-ibaan pa, no? So, kinanglan mangin kabalo magtanaw, magbasa sang label ang ato nga mga manugbakal, agud mabalaan nila kung ano gibala ang kalidad sa ila ginabakal, especially ang mga name sa manufacturers, no? Pag lain-lain ang presyo, makapili sila. So may, although kadamo sang brand sa market, no? Ang sa ato monitoring, may total nga 123 SKUs or lain-lain na produkto, no? Shelf keeping units. So kinanglan makapili sila, may oportunidad sila sa pagpili kung ano ang nagakaigo or ang kaya nila suno sa ila budget. That's good to hear, ma'am. Nung hindi ilang gali dapat nga makatipid, kundi ilang taon man sa aton mga ginikanan ang quality sang ila ginabakal nga school supplies. Madamo gid nga salamat, Ma'am Rachel Nofable. Madamo man nga salamat.